Hello mga kasitaw at sa mga aspiring sailors po natin dyan. Once again, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Today ay March 19 at gusto ko lang po kayong i-update kung ano na po ba ang status ng aking account dito po sa Sitaw. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking munting channel, ay pakipindot na lang po ang subscribe button, like at ang bell button para ma-notify ka once na may bago akong i-upload na bagong video. Okay po? So wag na po natin patagalin. Let's go! So ito po ang aking dashboard. Makikita nyo po dyan, ang total sold ko po for this month ay nasa 136,754. At ang total sold ko po naman ay nasa 146,754. For the last month sold ay 10,000 at ang successful orders ko po for this month ay 87. So ngayon, i-click lang po natin ang dashboard para makita po natin kung ilan na po ba yung aking processing rate. So ayan, kung mapapansin nyo po ay nasa 33.91% lang po. So malaki pa po ang aking habulin. At ang current profit ko po ay nasa 4,860. Ngayon naman dito sa bandang baba ay makikita po natin kung ilang orders na po ang pumasok sa buwan na ito mula nung March 1 hanggang ngayon March 19. Okay po? So mayroon na pong 230 na orders of the month sa buwan ng March. Sa pending orders naman ay nasa 110. Ayun, nasa order transit po ay 60. Ang successful orders naman po ay 18. Ang overdue orders po nasa 42. Pero wag na po natin pansinin yan, overdue, kasi yan yung mga orders na hindi ko na po pinick up dahil yan na po yung mga pending orders mula nung March 1 hanggang 15. Pero kung may sapat ka naman na puhunan, ay pwede mong i-pick up yung mga pending orders from March 1 hanggang 15. Kasi kikita ka rin dyan eh. Kaya nga lang, wala na po yan bearing pagdating po sa second evaluation. Kasi mag-start po ang computation yan, pagbabasihan yan, from 16 hanggang katapusan po. Okay po, para malinaw lang po sa inyo. So ngayon po ay try po natin na i-compute kung tama po ba yung processing rate natin na nasa dashboard po natin. So ganito lang po yan. Kung nakikita nyo po yan, nasa order transit 60 at yung successful orders 18. So pagsamahin lang po natin yung nasa order transit at nasa successful orders. So 60 plus 18 yung successful orders equals 78. I-divide po natin sa 230 na total orders. And then i-times po natin sa 100. So 33.91. So ayan, tama po siya. Ngayon naman ay aalamin natin kung ilang orders pa po ba ang kakailanganin natin na i-process para maabot po yung 55% na processing rate. Kung halimbawa po ngayon po ang evaluation mamaya pong gabi, ilan pa pong orders kaya ang dapat kong i-process? So yan po ang alamin natin. Gaya po ng sinabi ko sa last video ko po na para maabot po natin yung 55% or pataas po na processing rate po natin, ay kailangan po mas mataas po o mas marami po yung pa-process po natin kaysa yung natitira or pending orders sa total orders po na pumasok. Gaya po ng sa akin po, nasa 230 yung pumasok na orders. At ang total na na-process ko na or na-pick up ay 78. So, 128 divided by 230, i-times po natin sa 100. So, ayan, 55.65. So, ayan, kailangan maka 128 po ako na orders na ma-process or mas mataas pa para makapasa po ako sa evaluation kung
ngayon po gaganapin ang evaluation. So mayroon na po akong 78 na process at ang kailangan ko pong may process ay 128 or mas mataas pa. So 128 i-minus po natin yung 78. So ayan, kinakailangan ko pa ng 50 na orders na i-process ko po para makapasa po ako sa evaluation. So ang laki pa po yan. Ang tanong, kaya ko pa ba yan na may process 50 orders? So guys, yan po yung aking i-update po muli sa inyo pagdating po ng evaluation o pagkatapos po ng evaluation. Kung ano po ang mga gagawin kong mga strategy para po makapasa sa evaluation. So ngayon naman po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-process po ng mga orders. So i-click po natin ang orders. Pagkatapos nyan, i-click po natin ang pending orders para ma-filter po natin. So ayan, kung makikita natin ay puro pending na po yan. So mamili lang po tayo dyan kung ano po yung gusto nating i-process. Pwede natin unahin yung mga orders na unang pumasok. Pwede rin po natin unahin yung mga maliliit na orders, yung mga single lang, yung mga 200 plus. O pwede rin nating unahin yung mga nasa 400 plus. Nasa sa atin po yan. So para lang maipakita po sa inyo kung paano po mag-pick up or mag-process po ng mga orders, ay pipili po tayo ng mga tig 400 plus lang, kahit dalawa. Dalawa lang po ang ating pick up muna para makita nyo po kung paano po mag-process. Okay po? So ganyan lang po ang gagawin. I-click lang po yung bilog dyan sa may bandang kaliwa. Kung sa website naman po kayo mag-login ay box po yung i-click nyo po doon. Okay po? Pagka nakapili na po kayo, i-click lang po yung pay and take delivery dyan po sa may taas. And then makikita nyo sa may bandang baba kung magkano po ang inyong babayaran. So ayan po, nasa 783 pesos po yung aking abunuhan sa dalawang orders na pinick up ko po. Ito naman po sa kabila, yung total orders amount 837.81, yan na po yung papasok po sa freezing money. Ibig sabihin po na kasama na po dyan yung ating profit. So ganyan lang po guys, kadali ang mag-process po ng mga orders na pumapasok po sa ating store. So kailangan mayroon din po tayong sinusunod na strategy kasi sa amin po ay nag-stick lang po kami kung magkano po yung budget po namin araw-araw. Ano po, halimbawa 20,000 po yung puhunan mo. So, i-divide mo yan sa 20 days. So, mayroon kang daily budget na 1,000. Kasi po, bakit po 20 days po? Yan po kasi ang pinaka time frame po na bumabalik po yung ating puhunan at pati kasama na yung ating profit sa ating wallet balance. Okay po. Pero pagka nakikita po natin na medyo alanganin na para makapasa po tayo sa ating processing rate, doon na po tayo mag-adjust, lalo na po kung malapit na pong evaluation, doon na po tayo mag-adjust. Kung meron pa po tayong idagdag sa ating puhunan, doon po tayo maghabol. So, ganun po yung ginagawa ko. At kahit dinadagsa po tayo ng mga orders, ayan, napapasa naman po natin yung processing rate po natin, yung sa evaluation. So hanggang dito na lang guys, at nawa po ay nakatulong po ang video na ito para magkaroon din po kayo ng idea, lalo na po sa mga aspiring sellers po at sa mga baguhan po na hindi pa po alam ang kanilang ginagawa. So kung ikaw ay interesado po na maging seller din po ni Sitaw at kung gusto mong gamitin po ang aking referral code, ay mag-register ka lang po dyan sa link na ilalagay ko sa description box para hindi ka na po mahirapan na pumunta pa sa Google. I-click mo na lang po yan para makapag-register ka po. Okay po? At i-message mo po ako sa aking FB account, Junior Soto.
at para ma-guide po kita at maituro sa iyo ang tamang strategy. So God bless po, Sitaw Pam.